Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1131. Lumingon si Shirley at tiningnan ang damit na pangkasal bago sinabing, sa tingin ko, papunta na siya sa hotel. Sige, isusuot ko ito, ngunit tiyak na hindi ako magpapakasal sa bastos na si Wilton Norton. Kinuha niya ang damit pangkasal at galit na bumalik sa kwarto niya pagkatapos niyang magsalita. Lumingon si Xavian sa mga makeup artist sa tabi nila at nagutos, go do her makeup. Hindi napigilan ang kanyang pag-aalala, nagsalita si Alba na halatang umaasa pa rin, honey, do you think that Jack guy will really come and rescue our daughter? Inaasahan niyang may tunay na makapagliligtas sa kanyang anak. Buntong hininga, hindi ganoon kadali, kaya mas mabuti kung hindi mo nabilangin ang iyong mga sisiw bago mapisa. Nakilala ng lalaking iyon ang anak natin sa istasyon noong isang araw. Hindi natin seryosohin ang mga salita ng isang taong tulad nito. Bukod doon, wala siyang magagawa kahit na talagang dumating siya. Halika, bumaba na tayo. Bumantong hininga si Xavian at bumaba na si Alba. Pagbaba ni Shirley, naghihintay na si Wilton sa entrance. Nawala ang ngisi ni Wilton sa kanya habang nakatingin sa kanya. Haha, Miss Lancaster, hindi mo ba sinabi na hindi mo ako papakasalan? Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Gustong-gusto kong tignan ang mapagmataas mong ekspresyon. I wonder how long you can maintain this. Sinadya niyang luminggalinga sa paligid at mapanuksong nagsalita, nga pala, nasaan na pala yung boyfriend mo? Tumakas ba siya dahil sa sobrang takot? Kung ganoon, duwag talaga siya. Haha, hindi naman malakas ang mga kasama kong bodyguard noong isang araw, kaya nabigyan ng pagkakataon na kumilos ng malakas ang lalaki. Akala niya ba talaga natatakot ako sa kanya? Napabuntong hininga sina Xavian at Alba nang makita nila ang masungit na paraan ni Wilton. Nakikita nila na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao mula sa labas. Paano niya magagawang maayos ang kanilang anak? Wilton Norton, sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Binabalaan kita ngayon, malamang napagsisihan mo ito kung talagang dinala mo ako sa hotel. Si Shirley ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, malamig pa rin ang kinikilos at pag-alit kay Wilton. F***, Shirley Lancaster, sino ka sa tingin mo? How dare you act arrogantly in front of me? Alam mo bang tapos na ang pamilya mo kung magagalit ka sa akin? Matagal nang hindi natutuwa si Wilton sa malamig na ekspresyon ni Shirley. Humakbang siya at kinurot ang bibig ni Shirley gamit ang isang kamay bago nagsalita na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas ngayong gabi. Looking forward to see if you can keep that arrogance later on. Young Master Norton, ano ang kahulugan nito? Ngayon ang araw ng kasal, at ito ang pamilya Lancaster. Hindi maisip ni Xavian, Hendricks, at ng iba pa na maglalakas loob si Wilton na ay bully si Shirley sa harap ng kanilang bahay. Ano kaya ang mangyayari kung talagang pinakasalan niya ito? Agad silang humakbang at sinigawan si Wilton nang makita nila ang nangyayari. Bakit? Gusto niyo bang makipag-away? I'm not here to work out things. Magiging magalang sana ako sa inyo noon, pero walang pagkakataon para sa ngayon. Malamig na ngumiti si Wilton nang biglang hamarang ang isang grupo ng mga amo ng pamilya Norton sa kanyang daraanan. Tinitigan niya ang mga Lancaster ng agresibo. Namutla ang mukha ni Xavian sa galit. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, gabi na, huwag nating palampasin ang pinakamagandang oras ng araw. Kabanata 1132. Binitawan ni Wilton si Shirley nang makita niyang nagpapasakop si Xavian sa kanya at ngumiti. Haha, biyenan, banibiro ko lang kayo. Tignan mo naman kung gaano kayo ketekot. Huwag kang mag-alala, I treat ko si Shirley ng maayos pagkatapos niya akong pakasalan. Kakaiba ang ugali niya, pero sasanayin ko siyang maging masunurin. Siguradong susundin niya ako sa hinaharap. Ang mga salita ni Wilton ay dumyugo sa puso ni Xavian at Alba. Kung umaasa pa rin sila kay Wilton dati, sila ay nasa ganap na kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon. Alam nilang hindi maganda ang pakikitungo ni Wilton sa kanilang anak. Let's go! Handa na ang mga wedding cars, at malapit na ang oras para sa ating magandang nobya na magpakita sa karamihan. Si Wilton ay may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha nang makita niya kung gaano kabisa ang kanyang kapangyarihan sa pagpapakita ng mga aksyon. Hinailan niya si Shirley papunta sa mga sasakyan gamit ang isang kamay. Pero na, palihim na napabuntong hininga si Alba at ang iba habang sinusubukang ngumiti. Sumunod naman ang mga Lancaster at sumakay sa sasakyan. Maraming tao ang naghintay sa mag-asawa sa isang 6-star hotel. Bukod sa pamilyang Norton, maraming makapangyarihang tao na kaibigan ng pamilya Norton, ang 7-star na hari ng digmaan, at mga tao mula sa ilang mga angkan ang dumalo sa seremonya.
Nabalitaan ko na hindi kailanman nagkagusto si Miss Lancaster kay Young Master Norton. Hindi niya akalain na bigla siyang pumayag na pakasalan siya. Bukod doon, ang paghahanda para sa seremonya ng kasal na ito ay tumatagal ng ganoong kaikling panahon. Kahapon lang nila tayo ipinaalam, at ang kasal ay mangyayari ngayon. Ang Panginoon ng isang third-class na aristokratikong pamilya ay hindi napigil ang magsabi ng nakangiti. Ang isa pang Panginoon ng pamilya na nasa tabi nila ay tumingin sa paligid niya at mahinang nagsabi, "Ano ang alam mo?" Nabalitaan ko na hindi nagplano si Miss Shirley na pakasalan si Young Master Wilton, at napilitan siyang gawin ito sa pagkakataong ito. Pinilit niya itong gawin para sa buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya at kanilang mga ari-arian. Wala nang ibang pagpipilian si Miss Shirley. Bagamat siya ay medyo mayabang, siya ay isang maasahan na anak. Talaga, wala akong ideya na gagamit si Young Master Wilton ng mga ganoong paraan. Sigh, bakit kailangan niyang gawin iyon? Kahit na ganoon ang kaso, matutuwa ba siya kung pakasalan siya ni Miss Shirley? Napabuntong hininga ang dating pangatlong klaseng aristokratikong Panginoon ng pamilya pagkatapos niyang marinig ito. Akala niya ay nandito siya para dumalo sa kasal, pero parang walang kwenta ang kasal sa narinig. Nandito na sila. Sa sandaling ito, si Shirley, na nakasuot ng magandang damit pangkasal, ay tumapak sa red carpet sa main entrance kasama si Wilton, at pumasok sila sa venue sa ilalim ng kumpanya ng iba. Gayunpaman, kitang-kita ang malamig na kilos ni Shirley, halatang hindi masaya. "Haha, Miss Shirley, ngayon ang araw ng kasal mo at ng anak ko, at mukhang hindi maganda ang pag-arte mo." Nahihiya sa inaasal ni Shirley, ang Panginoon ng pamilyang Norton, si Todd Norton ay naglakad patungo sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. "Ito ang araw ng iyong kasal, kanino mo gustong ipakita ang iyong malamig na ekspresyon?" Napanatili pa rin ni Shirley ang malamig na ekspresyon ng mukha niya na parang walang narinig. "Haha, Master Norton, itong manugang mo ay parang hindi masunurin. Mukhang hindi siya makokontrol ng anak mo kahit nakasal na sila." Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa ang isang family master na nasa tabi nila. Ang kanyang pagbibiro ay naging dahilan ng pagtawa rin ng marami sa kanilang paligid. Agad na nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Todd na mula ang kanyang mukha na pulang-pula na parang sampal siya sa mukha niya. "Shirley Lancaster, maingat ka sa iyong mga aksyon kung ako sayo. Kung galit ka sa amin, mapapawi ang mga Lancaster." Iniyuko ni Wilton ang kanyang ulo kay Shirley at pinaalalahanan siya nang makita niya ang sitwasyon. "Babae, ito ang sinasabi ko sa iyo, huwag mong baliwalain ang aming mabuting kalooban sa pagpapanatili ng iyong karangalan." Diretsyong lumingon si Shirley at tumingin kay Wilton sa malayo. "Wilton, iniligtas ni Jack ang iyong buhay noong isang araw, at iyon ay isang pagkakataon mula sa kanya para sa iyo. Gayunpaman, kung hindi mo alam kung paano ito pahalagahan, ang mga taong mamamatay ay hindi mula sa pamilya Lancaster, ngunit sa pamilyang Norton sa halip. Siya, si Jack White, ay hindi normal na tao." Kabanata 1133. Ang kawalang takot ni Shirley sa kanyang kinatatayuan ay nagulat kay Wilton. Bagaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumawa ng malakas si Wilton. "Hahaha, anong kalokohan yan, Shirley? Are you trying to say na hindi tumakbo ang tinatawag mong boyfriend and he's daring enough to come and stop the wedding?" Ang mga salita ni Shirley ay tumama sa masa bilang isang biro din. Ang pamilyang Norton ay isang aktwal na pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Gaano kalakas ang isang tao kung gusto niyang ihinto ang kasal? Bukod doon, may 7 star na King of War kasama nila, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa pamilya Norton. "Haha, hayaan mo silang pumunta. Kung may nangahas na pigilan ang kasal, hayaan mo sila." Nagsimulang tumawa ng malakas ang 7 star King of War nang marinig niya ito. "Huwag na nating pag-usapan ang mga Panginoon ng pamilya Norton. Walang maglalakas loob na umarte sa akin dito, tama? Haha, sigurado kami sa sinabi ni Elder Lafoy." Tumawa ng malakas si Todd nang marinig niya ito. Sa sandaling iyon, gayunpaman, talaga. 2 lalaki at isang babae ang lumitaw sa pasukan habang sila ay pumasok. "Jack, nagawa mo. Alam kong darating ka." Halos mapatalon si Shirley sa tuwa nang makita ang itsura ni Jack. Talagang ginawa niya ang tamang desisyon tungkol kay Jack, siya ay isang taong sinadya ang kanyang sinabi. "Nandito ka talaga, haha, napakalakas ng loob mong sirain ang kasal ko." Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Wilton bago niya ikinaway ang kamay at kinausap ang mga amo ng pamilya Norton. "Lahat, ito ang lalaking nang ahas na lumapit at kunin ang aking nobya. Patayin mo siya. Malakas ang 2 kasama niya, kaya patayin mo rin sila." "Ano, may naririto talaga para agawin ang nobya?"
Marami sa mga dumalo ay natigilan, akala nila nagbibiro ang mga Norten kapag pinag-uusapan nila ito. Wala silang ideya na may magpapakita talaga. Oh my God, ito ba ay isang rehearsal program? This is an out-of-body experience. May nagsalita pa sa sobrang gulat. Aagawin ng nobye. Natigilan si Jack at agad niyang inihayag, "Everybody, please don't misunderstand this. I'm not here to snatch the bride. Miss Shirley is a best friend of mine, and she doesn't want to marry young Master Wilton here. Even if the gods came to this wedding, nobody can force her to do it." Sobrang dominante ang sinabi ni Jack. Nagsalita siya sa malakas na boses na para bang siya ay isang emperador na nagbibigay ng isang hindi maikikaila na utos. Pakiramdam ni Wilton ay nawawala na siya ng karangalan. F***, sino ka sa tingin mo? This is my fiancé, my woman. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Patayin ninyo siya. Gusto ko ang taong ito na magkapira-piraso. Binata, nagpapakamatay ka." Ilang masters ng pamilya Norton ang tumalon habang sumisigaw ng malakas. Sinugod nila si Jack at ang iba pa. Kabanata 1134. Ang mga amo ng pamilya Norton ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pinaliligiran nila si Jackie at ang dalawa pa. Bueno, tila may death wish ang mga Norton, wala akong magagawa tungkol doon. Hindi ko akalaing sasabak ako sa malaking laban bago ako umalis sa Soul City ngayon. Ang mga sulok ng bibig ni Jack ay gamulong sa isang malambot na malamig na ngiti habang matapang na humarap sa kanyang mga umaatake. Habang umaatake ang mga kalaban, agad na gumalaw si Jack at ang iba pa. Napakabilis nila kaya marami ang hindi nakakakita sa nangyayari. Ang tinatawag na mga Panginoon ng pamilyang Norton ay direktang lumipad palabas mula sa pag-atake. Lumipad sila pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Napatay sila on the spot nang malaglag sila sa sahig. Ano? Sila talaga. Namutla ang mukha ni Wilton nang mabunyag ang kinalabasan. Madilim ang ekspresyon ng mukha niya dahil hindi niya alam na ang mga Panginoon ng pamilyang Norton na ito ay magiging napakahina para sa kanila. Atake! Kayong lahat, atake! Utos ni Todd sa gulat. Mga bodyguard ng pamilya Norton, atake! Napakarami natin, at bibigyan ko ang sinumang makapatay sa kanilang tatlo ng $100,000,000 gantimpala. Ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya Norton ay pinalakas ng pangako ng pera at hindi na natatakot. Gayunpaman, nabigo ang mga tauhan ng Norton na makipaglaban kay Jack at sa kanyang kumpanya sa kabila ng kanilang bilang. Maya-maya, may sahig na puno ng mga katawan sa paligid ni Jackie at sa iba pa. May kabuuang 200 katao. Laking gulat ng natitirang mga bodyguard ng pamilya Norton habang nakatingin sila sa sahig na puno ng mga katawan. Sa sobrang takot nila ay hindi sila nang ahas na umusad ng isang hakbang. Go! Go! Ang mga binti ng ilang bodyguard ay naging jelly dahil sa takot. Mabilis silang tumakbo palayo pagkatapos nilang umatras sa likod ng pinto. Mukhang mga makapangyarihang tao ito. Ang 7 star na hari ng digmaan na si Lafoy ay malamig na ngumiti at tumayo sa harapan sa sandaling iyon. Hari ng digmaan Lafoy, tulungan mo akong patayin ang tatlong ito, at ako, babayaran kita ng $100,000,000. Bahagyang natakot at nanginginig pa si Todd habang nagsasalita. Haha! Huwag kang mag-alala. 3 lang silang bata, tiyak na nananaginip sila kung gusto nilang kumilos ng may pangahas. Hari ng digmaan si Lafoy ay ngumiti na parang walang bumabagabag sa kanya. Humakbang siya at agad na humarap sa grupo ng 3. Tumingin siya sa mga ito na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Buntong hininga. Sino ang makakaisip na ang isang hari ng digmaan ay tutulong sa iba na gumawa ng masamang bagay para sa pera? Hindi napigilan ni Jack ang buntong hininga nang mapatingin sa matandang nasa harapan niya. Ang isang taong tulad niyan ay nagawang maging hari ng digmaan. Siya ay isang 7 star na hari ng digmaan, kaya malinaw na mayroon siyang isang karapat-dapat na serbisyo sa larangan ng digmaan. Sinong mag-aakala na siya ay yumuko ng napakababa? Haha, mahal ko ang pera. Ano ang magagawa mo? Nagsimulang tumawa ng malakas ang matanda. Kinulat niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao habang ang manipis na layer ng chi ay naglalabas mula sa mga kamao. Bata, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Ganoon na lang, sumulpot si King of War Lafoy sa harap ni Jack at ibinaba ang kamao. Ang bilis, siguradong patay na si Jack sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Wilton, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata nang makita niyang sinalakay ng hari ng digmaan si Jack. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pananabik dahil napansin niya kung gaano kabilas si Jack kaysa sa King of War. Labo lang ang naramdaman niya, at parang nawala si Jack. Kabanata 1135. Ano? Natigilan din ang King of War nang walang laman ang suntok niya.
Pagkatapos ay naramdaman niya ang bahagyang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang likuran, at naramdaman niya ang takot na gumagapang sa kanya. Hindi maganda. Hari ng digmaan si Lafoy ay handang tumalikod at tumakbo nang maramdaman niyang may mali. Sa kasamaang palad, isang malakas na suntok ang bumagsak sa kanyang likuran. Sa isang naririnig na kalabog, isang 7-star na King of War ang napatay. Paanong posible iyon? Napatay din si King of War Lafoy. Namutla ang mukha ni Wilton dahil sa takot. Natakot din si Todd na nasa tabi niya. Para sa kanya, dapat ay isang madaling bagay para kay King of War Lafoy na patayin si Jack at ang iba pa. Gayunpaman, ang nangyari sa kanyang harapan ay nagpatunay na mali siya. Mahal, ang lalaking ito na nagngangalang Jack ay talagang magaling. Si Alba, na nakatayo sa gilid, ay bahagyang nakabuka ang bibig sa kawalan ng salita. Hindi niya alam na susulpot ang lalaking kausap ng kanyang anak. Bukod doon, siya ay sobrang dominante at makapangyarihan. Oo, malakas talaga siya. Makatuwiran na ngayon. No wonder ang anak natin. Lubos ding kinilig si Xavier sa puntong ito. Hindi nakakagulat na ang kanyang anak na babae ay gustong pakasalan ang gayong lalaki. Paanong ang gayong tao ay isang simpleng tao? Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang mga lalaki mula sa Green Dragon Clan ay nakatingin kay Jack at sa kanyang kumpanya habang papasok sila sa hotel. Guru, ano ito? Nakaupo sa isang upuan ng punong Green Dragon Clan habang masayang humigop ng kanyang tsaa. Pinandilatan niya ang taong nagre-report sa kanya. Sa kanyang opinyon, malamang na umalis si Jack at ang iba pa sa lungsod dahil nabigo silang mahanap sila pagkatapos ng masusing paghahanap. Bagamat patuloy pa rin ang paghahanap ng mga tao nila kay Jack at sa iba pa, hindi talaga siya umaasa dito. Guru, pumunta ang tatlong iyon sa isang 6-star hotel, at dapat nandoon sila para dumalo sa kasal ng pamilyang Norton. Nakita namin silang pumasok, wala kaming ideya kung kamag-anak ba sila ng mga Norton o hindi. Siguradong imbitado silang sumali sa kasal. Sabi ng isa sa mga lalaki na agad na naglakad. Ano, hindi umalis ang tatlo sa lungsod at dumalo pa sila sa isang kasal. Agad na napatayo ang clan master nang marinig ang ulat, ang kanyang mga kamay ay nagbold sa mga kamao. Ang galing, buti na lang suicidal sila. Halika, dalhin mo na ang mga tauhan natin at umalis na tayo. Hindi nagtagal, dinala ng Green Dragon Clan Master ang marami sa kanilang mga master habang papunta sila sa hotel. Jack, let's talk this through nicely. I know you like Shirley, right? Can't I just give her to you? Can we consider that our friendship grew because of blows? I wouldn't forcefully ask for it since this woman doesn't like me. I'll give her to you, so can you just let us off the hook? Ang unay mayabang na si Wilton ay lumuhad sa lupa habang ang kanyang mga binti ay naging halaya nang makita si Jack. Mapait niyang pakiusap kay Jack. Oo, binata, kasalanan namin ito, at hindi na namin siya pipilitin na magpakasal. Hindi mo naman talaga masisisi sa amin ang lahat ng bagay na ito, di ba? Total may marriage arrangement kami. Kuya, nabalitaan ko na boyfriend ka ni Miss Shirley, at hindi namin dapat pinutol ang iyong relasyon. Ibibigay namin siya sa iyo. May malamig na pawis si Todd sa kanyang noo, takot na lumuhad sa harapan ni Jack na walang magawa. Ngumiti nang walang pakialam si Jack at pumunta sa harapan nila. Di ba ngayon ko lang nasabi? Kaibigan lang ako ni Miss Shirley, pero hindi ko kayang makitang may mga makapangyarihang tao na nambubuli sa iba, pinipilit ang iba na pakasalan sila. Kaya walang silbi ang pag-eengganyo sa akin ngayon. Huminto muna si Jackie dito bago magsalita ng salita sa bawat salita. Kung tutuusin, sinabi ko nga na kung maglakas loob kang pilitin siyang pakasalan ka, lilipulin ko ang buong pamilya Norton at ibibigay ang lahat ng ari-arian mo sa pamilya Lancaster. Kabanata 1136. Parehong diretsong bumagsak sina Todd at Wilton sa sahig pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Jack. Ang kanilang mga mukha ay naging kulay abo at namutla dahil sa takot. Maya-maya ay naglakad si Jack palapit sa kanila dahilan para tumulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Sumalubong sa kanila ang aura ng kamatayan na halos hindi na sila makahinga. Bastard, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang maririnig mula sa pasukan. Ang boses ay parang isang malakas na kampanang tumunog at dahan-daang pumasok sa tenga ng lahat. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng demigod level master sa Soul City na ito? Nararamdaman ni Jack na ito ay talagang isang master ng demigod level sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa boses. Tanging isang master ng demigod level lang ang makakagawa ng ganito. Gayunpaman, ang isang demigod level ay wala sa paningin ni Jack, na nasa simula na ng antas ng tunay na Diyos. Ito ang clan master ng Green Dragon Clan.
Oh my God, sinaktan ni Jack ang mga tao mula sa Green Dragon Clan. Agad namang natakot si Xavier nang marinig ang boses na ito. Nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng nakakatakot na ekspresyon. Gayunpaman, walang nag-aalala sa kanya kapag naisip niya ito. Hindi bababa sa mga Panginoon ng pamilya Norton at karamihan sa mga bodyguard ay patay na. Ang iba ay malamang na nakatakas pagkatapos nilang marinig ang balita. Tanging sina Wilton at Todd, na walang kasamang mga tagasunod, ang naiwan. Sa gayong mga kalagayan, imposibleng bantaan nila si Shirley na magpakasal sa kanilang pamilya. Para naman kay Jack, bagamat malaki ang ginawa niyang pabor para sa kanilang pamilya, hindi naman kawalan para sa kanila kung siya ay mamatay. Kung tutuusin, ang naka-offend sa Green Dragon Clan ay si Jack at hindi ang Lancaster family. Sigurado siya na hindi sila sasali ng Green Dragon Clan. Ano? Green Dragon Clan? Sina Todd at Wilton, na naghihintay sa kanilang kamatayan, ay natuwa nang mabalitaan nilang narito ang mga tao mula sa Green Dragon Clan. Wala silang ideya na nasaktan ni Jack ang isang makapangyarihang angkan. Ang Green Dragon Clan ay isang napakalakas na angkan sa Soul City. Halata namang suicidal si Jack kung ma-offend niya sila. Sa sandaling ito, nakita ni Todd at Wilton ang kislap ng pag-asa para mabuhay sila. Talagang malakas ang tatlong ito ngunit paano nila nasaktan ang Green Dragon Clan? Marami din ang natigilan. Jack, narinig ko na may 3 tao ang pumatay sa Mountain Tiger kahapon at hinahanap sila ng mga miyembro ng Green Dragon Clan sa buong lugar. Hinahanap ba nila kayong 3? Si Shirley, na nagawa na ang lahat, ay hindi napigil ang maglakad ng 2 hakbang pasulong at maingat na nagtanong. Tumanggo si Jack, pinaplano kong umalis sa Soul City pagkatapos kitang tulungan. Wala akong ideya na mahahanap tayo ng mga tao ng Green Dragon Clan ng ganoon kabilis. Kumunat ang noo ni Shirley at humingi ng tawad pagkatapos niyang marinig ito. I'm so sorry. Kung hindi lang dahil sa nangyari sa akin, kanina pa kayo umalis at hindi na kayo naaakit ng gulo. Ako ang nagdulot ng lahat ng gulo sa inyo. Maingat na ngumiti si Jack. Anong pinagsasabi mo? Tutupad ako sa ipinangako ko sa iyo. Bukod doon, paano kung nandito ang mga taga Green Dragon Clan? Hindi kami natatakot. Haha, binata, baliw ka talaga para hindi matakot sa Green Dragon Clan. Hindi mo ba alam na hindi lang ang Clan Master, Master ng Demigod level, 2 pang Elder ng clan ay nasa unang stage din ng Demigod level. Tumayo si Todd at tumawa ng malakas habang nagsasalita. Sinabi mo talaga na hindi ka natatakot kapag may 3 Demigod level Masters kasama ang napakaraming Grandmaster at Martial Artist. Sinasabi ko, sa inyong 3 na talagang patay na kayo ngayon. Kabanata 1137. Sa sandaling ito, tumayo din si Wilton at ngumiti ng mayabang. Jack, oh Jack, sigurado akong hindi mo alam na ang Mountain Tiger, na pinatay mo, ay miyembro ng Green Dragon Clan. Talagang nangahas na hindi umalis sa lugar na ito. Ang pangahas mo talaga, haha, hindi mahalaga kung mapatay mo ako ngayon. Pagkatapos ng lahat, tiyak na mamamatay kayong kasama ko. Buntong hininga, tiyak na pinangangalagaan ng mga Diyos ang pamilya Norton para sa pagpapalam sa akin bago ako mamatay na mamamatay ka rin. Haha, nanginginig ka sa sahig na parang daga na nakabangga ng pusa ngayon lang. Sino ang nakakaalam na magsisimula ka na namang kumilos ng mayabang pagkatapos ng ilang sandali? Nagsimulang tumawa ng malakas si Jack sa mga sandaling ito. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kita kailangang patayin. Papatayin ko ang mga tao mula sa Green Dragon Clan bago ka bumalik para patayin ka. Ipapaunawa ko sa iyo kung bakit ka namamatay at kung sino ang mga taong hindi mo maaaring masaktan. Sige, binata, sinabi mo ito. Naningkit ang mga mata ni Todd nang marinig ito. Kung kumilos si Jack ngayon, maaari niyang patayin silang 2 ngayon. Sino ang nakakaalam na pipiliin ni Jack na patayin muna ang mga tao mula sa Green Dragon Clan? Masyadong mayabang ang lalaking ito. Baka mapatay muna si Jack tapos makakaligtas silang 2. Paano magiging malungkot si Todd kapag nakita niya ang pagkakataong manatiling buhay? Kalokohan, ikaw ba ang may gawa nito kung hindi ako? Malamig na ngumiti si Jack at tinitigan siya. Binata, nandito ka talaga. 2 lalaki at 1 babae. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang pumasok at may humigit kumulang 200 tao. Binaliktad nila ang marami sa mga mesa at nilagyan ng laman ang isang malaking bahagi ng lupa. Ang Green Dragon Clan Master ay natigilan at tumigil sa pagsasalita sa kalagitnaan. Hindi ba kayo nandito para dumalo sa seremonya ng kasal? Mukhang narito kayo para manggulo. Clan Master, ikaw talaga. Tuwang-tuwang nagsalita si Todd nang makita niya ang Master ng Green Dragon Clan. Clan Master Zell, pinatay ng taong ito ang ating mga tao pagkarating niya rito. Kailangan mong tulungan kaming patayin sila.
Hangal din ni Wilton habang nagrereklamo. Oo. Bukod dyan, tingnan mo ito, ang ating 7-star King of War ay pinatay din nila. Malaki ang ambag ng King of War na ito noong digmaan at hindi ba't nagpapadala ito ng panginginig sa iyo. Spine kapag nalaman mong pinatay nila siya. Cut the crap, kailangan ba namin kayong sabihin sa amin ito? Pinatay ng lalaking ito ang matulungin naming subordinate, ang Mountain Tiger kaya tiyak na kailangan niyang mamatay. Isang elder mula sa Green Dragon Clan ang humakbang at tumingin sa tatlo na nasa harapan niya. Kayong tatlo, sabihin sa akin ang iyong mga pangalan at sisiguraduhin naming buo ang iyong katawan pagkatapos mong mamatay. Haha, panatilihing buo ang mga bangkay natin. Depende yan kung ganyan ka kaya. Malamig na ngumiti si Ethan pagkatapos niyang marinig ito. Pinisil niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang espada. Malamig din ang ngiti ni Lana at sa pag-flip niya ng kamay ay may lumabas na espadang kulay purple sa palad niya at marahan itong kumikinang. Kinuha din ni Jack ang kanyang itim na kulay dragon na espada at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Marami sila at makakatipid tayo ng oras kung aatake tayo gamit ang mga aura ng espada. Haha, buhay ako sa loob ng maraming taon at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong arrogant na tao. Inilabas din ng matanda ang kanyang espada nang marinig ang kanilang sinabi. Binata, ang Mountain Tiger ay aking apo at papatayin kita ngayon upang ipaghiganti siya. Kabanata 1138, hindi ka taka-taka na mabilis kang tumayo. Ngumiti si Jack at humakbang. Fine, if that's the case. I'll give you a chance and let's fight one-on-one. Nagsalita sila na nasa tabi nila. Walang hiya ka talaga, sa auction house nabili namin yung gamit. Ayaw kasi ng apo mo na umalis kami dahil bigo siyang manalo sa bid kaya binalak niyang agawin ito ng puwersahan. Totoong hindi rin mabuting tao ang kanyang lolo. Sabi naman ni Ethan. Ito ang mga tao mula sa angkan, gaano sila ka-Jose. Mabuti na patayin ang grupong ito ng mga walang kwentang bastard habang tinutulungan natin ang Soul City na linisin ang mga basura nito at gawing buhay ang mga. Mas mahusay ang mga nakatira sa Soul City. Walang hiya na nagyayabang. Namula ang mukha ng matanda sa galit. Diretso siyang tumalon at tinaga si Jack gamit ang kanyang espada. Mag-ingat ka. Isang napakatalim na aura ng espada ang direktang dumaloy kay Jack habang iwinawagayway ng matanda ang kanyang espada. May ilang malabong chi na may halong aura ng espada. Ikaw talaga ay isang master na nasa unang yugto ng demigod level. Ito ay isang napakalakas na pag-atake. Malamig na wika ni Jack pagkatapos niyang tingnan. Pagkatapos ay diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang nakakatakot na aura ng espada ang sumugod patungo sa kabilang partido. Ang aura ng espada ay talagang nakakatakot at lumipad pasulong sa isang iglap na nagiging isang sinag ng liwanag. Sa sumunod na segundo, nagbanggaan ang magkabilang aura ng espada at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay natakot sa maraming tao na umatras. Nakakatakot ang mga pag-atake ng mga masters ng demigod level. Imposible ito. Paano magiging napakalakas ng pag-atake ng lalaking ito? Matatagpuan din kaya niya ang husay sa pakikipaglaban ng isang demigod level. Ang matanda ay orihinal na naisip na kahit na si Jack at ang dalawa ay nagtulungan upang patayin ang isang 7-star na hari ng digmaan, wala pa sa kanila ang nakakamit ang antas ng demigod. Kaya, dapat ay isang madaling gawain para sa kanya na patayin si Jack. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na ang paggalaw sa pag-atake ni Jack ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanyang mga alon ng pag-atake. Patuloy pa rin ang ingay na dumadagandong. Patuloy na nauubos ang atake ng matanda habang may natirang kapangyarihan pa sa pag-atake ni Jack. Ang kapangyarihang iyon ay dumating sa harap ng matanda sa isang iglap. Ano? May natitira pang kapangyarihan. Halos lumuwa ang mga mata ng matanda nang makita ito. Kung ang pag-ataking ito ay dumapo sa kanya, siya ay labis na masasaktan kahit na hindi siya mamatay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa takot at agad niya itong hinarangan ng espada. Dumating ang atake ni Jack at tinamaan ng husto ang kanyang espada sa mismong sandaling ginamit niya ang espada para harangin ang sarili. Ang malakas na kapangyarihan ay biglang nanginig at ang espada ay umugang. Umagos ang dugo mula sa kamay ng lalaking nakahawak sa espada habang naputol ang sapot sa pagitan ng hinlalaki at daliri ng matanda dahil sa panginginig. Dirdiretsong naglakad ng ilang hakbang ang matanda bago tuluyang huminto. Gayunpaman, napatigil lang siya nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang lalamunan at sa kamuling samuka ng isang subo ng dugo. Nagkaroon siya ng ilang internal injuries. Napakalakas ng pag-atake. Lihim na natulala ang matanda at napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Ang binata sa kanyang harapan ay may espadang aura na katulad niya ang haba ngunit doble ang lakas ng pag-atake ng binata sa kanya.
Mukhang nagkita na tayo ng isang master ngayon. Ang Green Dragon Clan Master ay orihinal na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha ngunit unti-unti itong naging marangal. Inilabas niya ang kanyang espada at iwinagayway iyon. Lahat, atake. Kabanata 1139. Biglang lumipad pataas ang lahat ng mandirigma at naghanda para patayin si Jack at ang iba pa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Jack habang pinagmamasdan ang itim na bilog sa langit. Itinoon niya ang kanyang chi patungo sa kanyang espada. Kasama ang chi, ang espada sa kamay ni Jack ay nagbuga ng mahinang paghiging at panginginig ng boses. Ang kulay itim na mga blades ng hangin ay nagtagal pa itaas. Black air blades. At mayroon ding chi. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng master ng Green Dragon Clan nang makita niya ito, parang gagamitin ni Jack yung chi niya para diretsyong umatake. Ito ay isang kasanayan na lampas sa anumang pamamaraan ng talam. Tanging isang manlalaban ng tunay na katayuan ng Diyos ang maaaring magpahiwatig ng isang pag-atake na tulad nito. Kaway ng talam. Isang walang kibul na sulyap ang ginawa ni Jack sa mga lalaking nakaitim na nakadamit mula sa Green Dragon Clan, na lahat ay lumundag sa ere. Iniswipe niya ang kanyang talam patungo sa kanila. Sa isang iglap, isang itim na alon ang dumaan patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Ang chi-infused airblade ay napakalakas. Ang basang langit-ngit ng mga pagsabog ay umalangaw-ngaw, at ang mga lalaking tumalon ay biglang nahati sa kalahati. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Biglang napuno ng dugo ang hangin, nagbigay ito ng takot sa maraming bisita sa kasal. Lahat sila ay nagpakawalan ng hiyaw at nagputahan sila sa mga sulok. Ang ilan sa mga mas natakot ay nahimatay sa lugar. Diyos ko, anong teknik iyan? Pumatay lang siya ng mahigit 70 tao sa isang pagkakataon. May sumigaw pagkatapos niyang makita ang pag-atake ni Jack. Diyos ko, talagang off-body chi attack iyon. Hindi iyon bloody work. Masyadong malakas ang pag-atake. Yan ba ang kapangyarihan ng isang manlalaban na may lakas ng totoong Diyos? May nabigla kaya na blanko ang isip. Talagang nasasaksihan nila ang isang manlalaban ng tunay na katayuan ng Diyos. Hindi pwede. Siya ay nasa totoong Diyos na katayuan. Ang master ng Green Dragon Clan ay labis na natakot kaya ang kanyang mga tuhod ay nanginag. Ang buong clan ay walang kalaban-laban kahit na sa isang manlalaban mula sa tunay na katayuan ng Diyos. Kung silang tatlo ay mga demigod fighter sa advanced o peak stage, maaari pa rin nilang bigyan si Jack ng isang run para sa kanyang pera. Gayunpaman, sa kanilang tatlo, dalawa ang nasa simulang yugto ng demigod status, at ang isa ay nasa intermediate stage. Hindi sila tugma ni Jack. Isa pa, ang dalawa pang kasama niya ay malamang na malalakas na manlalaban din. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat, nagmadaling lumabas sina Lana at Ethan at pinatay ang ilang dosenang tao gamit ang kanilang air blades. Ang dalawang iyon ay malamang na kasing lakas ni Master. Namula ang mukha ng matanda. Hindi niya akalain na mahuhulog ang Green Dragon Clan dahil sa 3 taong ito. Sinabi ko naman sa'yo na malakas talaga siya pare. Right. Napalunok ng kaba si Shirley na nakatayo sa gilid. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Siya ay walang hanggang pasasalamat kay Jack na nagligtas sa kanya gaya ng ipinangako, at siya ay may utang na loob sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na sinaktan ni Jack at ng kanyang mga kaibigan ng Green Dragon Clan. Dahil dito ay nag-alala siya, naisip niya na nawalan na ng pagkakataon si Jack na makatakas sa Soul City at hinatulan niya ng kamatayan si Jack. Hindi niya akalain na ang mga nangyari sa kanyang harapan ay maglalagay sa kanya sa isang roller coaster ride. Talagang makapangyarihan si Jack, mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Ang pagsaksi sa eksenang ito, kahit na mamatay ako, sulit ito. Sa pasukan, nakita ni Master Zimmer at ng hari ng digmaan na isang himalang doktor ang kamangha-manghang. Tanawing ito pagkatapos dumating. Tuwang-tuwa ang dalawa. Iyan ba ang lakas ng Supreme Warrior at ng mga Gods of War? Napakalakas nila. Napalunok si Master Zimmer at napasigaw. Kabanata 1140. Supreme Warrior, God of War. Napabuntong hininga ang isang nagkataong nakatayo sa may pasukan matapos marinig ito. No wonder may naramdaman akong kakaiba sa mga aura nila. Hindi ko akalain na siya ang Supreme Warrior. Bulalas ng isang tao. Sis, may narinig akong nagsasabi na sila ang Supreme Warrior and the Gods of War. Si Jack siguro ang nauna dahil napakalakas niya. My God, the Supreme Warrior is my idol. Sumugod si Henrik sa gilid ni Shirley pagkatapos niyang marinig iyon. Tuwang-tuwa siya na halos tumalbog na siya. Sobrang cool niya. Gusto ko siyang pakasalan. Mukhang moonstruck si Shirley habang pinagmamasdan ang silhouette ni Jack. Gayunpaman, alam niyang isa lamang siyang ordinaryong babae. Hindi siya kalaban ng Supreme Warrior. Siya ang lalaking pinapangarap ng maraming babae. Ang batang iyon ay talagang ang Supreme Warrior. Nanginginig ang boses ni Xavian.
Iniisip niya kung mali ba ang narinig niya. Dati, iniisip niya kung magpapakita ba talaga ang bata dahil natatakot siya sa pamilya Norton. Hindi niya akalain na siya talaga ang magiging Supreme Warrior. Iwasan mo, Dad. Sinong tinatawag mong bata? Masusundo ka sa iyo ng mga mandurumog kapag tinawag mo siyang ganyan. Nagtampo agad si Hendrix nang marinig iyon. Paalala niya sa kanyang ama na may pagkabatong mukha. Hey, tama ka. Masyado akong na-excite. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Walang imek si Xavier sa loob. Narinig mo ba iyon? Wilton, ang mga taong nasaktan natin sa pagkakataong ito ay isang Supreme Warrior at 2 Gods of War. Ang mag-ama ng pamilya Norton ay labis na natakot kaya't sila ay bumagsak sa sahig nang malaman nila. Wala na sila sa pagkakataong ito. Ang labanan sa harap nila ay mabangis tulad ng dati. Ngunit ang mga tao mula sa Green Dragon Clan ay mabilis na napatay. Ilang saglit pa, tanging ang punong nasugatan ng husto at ang 2 matanda ang nakatayo pa rin. Ang iba ay patay na. Ano ngayon? Iniisip mo pa ba na hindi kami kapareha sa'yo? Isang mapait na ngiti ang isinalubong ni Jack sa 3 nasa harap niya. Mahinang wika niya, kami ay hindi pinalad na tumakbo sa Supreme Warrior at ang mga Diyos ng digmaan. Ang Master ay clenched kanyang ngipin. Ngunit ako ay isang tao, kaya kailangan kong mamatay sa isang maluwalhating kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, iniswipe niya ang kanyang talon sa kanyang sariling leeg at nagpakamatay. Ang malamig na bakal ng mga blades ay kumikislap, at ang dugo ay nag-spray sa hangin. Ang 2 pang matanda ay nagpakamatay din. Ama, kinuha ni Wilton ang isang espada mula sa lupa at tiningnan ang katawan ng kanyang ama. Ako ang may kasalanan, sabi niya. Hindi sana bumagsak ng ganito ang pamilya Norton kung hindi ko sinubukang pilitin si Shirley na pakasalan ako. Hindi. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat hinayaan na gawin mo ang lahat ng gusto mo nitong mga taon. Nagsisi rin si Todd. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagngangalit siya at nagpakamatay din. Sa pagkamatay ng kanyang ama, nagpakamatay din si Wilton. At least lalaki ka nang mamatay ka. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jack sa tagpong ito. Mukhang magiging tapat lang ang isang tao kapag malapit na siyang mamatay. Mr. Supreme Warrior, mga Diyos ng digmaan. Agad na dinala ni Master Zimmer ang kanyang mga tao at yumuko kay Jack at sa iba pa. Salamat, Mr. Supreme Warrior at ang mga Diyos ng digmaan. Kabanata 1141. Napaluhod din ang lahat baka sa mukha nila ang paghanga at pasasalamat. Hindi nakaimik si Jack. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanila. Sa iyong mga paa. Pagkatayo ng lahat, kinausap niya si Master Zimmer. Mayroon kaming negosyong dapat asikasuhin, Master Zimmer. Hindi kami maaaring manatili ng matagal. Pakiusap na alagaan ang mga katawan dito. Ang mga negosyo ng Green Dragon Clan ay naibalik na sa pamilyang Zimmer ngayon. Sabihin sa kanila na ako, ang kataas-taasang mandirigma, ay nagsabi nito kung sino man ang magtanong. Dito, napalingon siya kay Shirley at sa iba pa. Samantala, ang mga negosyo ng pamilyang Norton ay ibinalik sa pamilyang Lancaster. Huwag mag-alala, Supreme Warrior. Alam namin ang gagawin. Tuwang-tuwa si Master Zimmer. Sa mga salitang iyon, ang pamilya Zimmer ay maaaring maging isang makapangyarihang pamilya sa Soul City. Siyempre, dahil sinabi ni Jack na baka kailangang bantayan din ng pamilyang Zimmer ang pamilya Lancaster. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zimmer ay nagawang umani ng mga benepisyo ng walang pagsisikap dahil nailigtas ni Jack si Shirley Lancaster. Matapos pag-isipan ito ni Jack, idinagdag niya, tama, siniraan natin ang hotel na ito. Hindi natin maaaring hayaang mag-slide ang isyong ito. Tulungan mo akong bayaran ang boss ng $1 bilyong. Nasa pasukan ng amo ng hotel at ang kanyang mga tauhan. Iniisip nila noon na maaari lamang silang yumuko sa kanilang kasawian. Kung tutuusin, hindi naman sila nagkukulang sa pera sa pagbubukas ng ganoon kalaking hotel. Matapos marinig ang sinabi ni Jack ay naantig sila. Talagang karaniwang tao ang tingin mo sa amin, Supreme Warrior. Sigaw nila, ha, sige, umalis na tayo. Makikita kita kapag nakita kita. Tumawa si Jack at hinawakan ang espada. Naghanda na siyang umalis kasama sina Lana at Ethan. Maghintay. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Shirley ang kanyang pananabik. Nagmamadali siyang lumapit kay Jack at sinabing, sabi mo magkaibigan tayo. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa iyo. Tumutulong lang ako sa isang kaibigan. No need to thank me. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Jack. Pinag-aralan niya ang dalagang nakasuot ng damit pangkasal sa kanyang harapan. Kailangan niyang aminin na maganda siya. Kailangan ko. Napaawang ang labi ni Shirley. Parang medyo galit siya. Sige na. Nagkibit balikat si Jack na walang magawa.
Hindi niya akalain na mamumula ang pisngi ni Shirley, yumuko siya at hinalikan siya sa pisngi. Sige, nahihiyang bulong niya. Tapos na akong magpasalamat sa iyo. Natigilan si Jack, hindi niya akalain na mangyayari ito. Yung babaeng yon. Umiling si Xavier at napangiti habang pinagmamasdan ito. Tila talagang naantig ang puso ng kanyang anak. Aalis muna ako. Namula rin ang pisngi ni Jack. Naglakad siya pasulong. Salamat. Ngumisi si Shirley habang pinapanood siyang umalis. Hindi niya kailanman makakasama ito, ngunit naniniwala siya na ang alaala ng matapang na halik na ito ay palaging mananatili bilang isang magandang imahe sa kanyang buhay. Maaaring mayroong maraming iba pang mga batang babae na humanga sa kanyang katapangan sa hinaharap. Matagal na nakatitig si Shirley sa entrance kahit nakaalis na si Jack at ang iba pa. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang matamis na ngiti. May maganda ako dito, sis. Hey, pero babayaran mo yan. Tumakbo si Hendrik sa sandaling ito at nagsalita, nakangisi. Kailangan kitang bayaran. Mangarap ka. Inilibot ni Shirley ang kanyang mga mata. Sinabi mo pa sa akin na pakasalan ang walang kwentang Wilton na iyon. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte na hindi kita pinabaon sa utang. Sis, hindi ko akalain na magiging ganito pala siya kabulok na karakter. Inosente ang ekspresyon ni Hendrix. At saka, ginawa ko ito para sa pamilya Lancaster. Wala akong choice. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinisiyasat niya pa, sigurado ka bang ayaw mo nito? Kinunan ko ng litrato ang sandaling hinalikan mo ang Supreme Warrior. Sigurado ka bang ayaw mo ang larawan? Kung hindi, tatanggalin ko ito. Kabanata 1142. Talaga, nagsisinungaling ka ba sa akin? Natuwa si Shirley nang marinig niya ito. Magiging hindi ka panipaniwala kung mayroon siyang larawan upang gunitain ang okasyon. At saka, marami sa kanyang mga kaibigan ang maiinggit kung magpakita siya ng ganoong larawan sa kanila. Mabilis na itinutok ni Hendrix ang kanyang telepono sa kanya. Ang larawan ay nakuha sa perpektong sandali, katulad ng paghalik ni Shirley sa mukha ni Jack. Ang pag-iilaw sa background ay lumikha ng parang panaginip na epekto. Ano sa tingin mo? Hindi naman ako masama, Perfect ang picture na ito. Natuwa si Hendrix nang makita ang ngiti sa mukha ng kapatid. Magkano ito? Ang ngiti ni Shirley ay lubos na nagliliwanag. Para siyang isang dalagang namumukadkad sa buhay sa sandaling ito. Hey, nagbibiro ako. Wala akong lakas ng loob na humingi ng pera sa iyo. Dahil sa amin na ang mga negosyo ng pamilyang Norton at 1 tonelada ang naitulong mo sa amin. Humalaklak si Hendrix. You were amazing, being able to recognize that Jack is such a powerful man. Sayang at wala na siya sa liga natin. Gusto ko siyang pakasalan kung babae ako, bale. Sayang lang, pero lahat ng ito ay aayusin na lang natin hanggang sa tadhana. Talagang lumaki ka sa pangyayaring ito. Mas mature ka na kaysa dati. Tinitigan ni Shirley ang kanyang nakababatang kapatid. Natigilan siya sa sinabi nito. Nang mga sandaling iyon, dumating na si Jack at ang iba pa sa terminal. Hey, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng mini affair dito sa Soul City, Master. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Lana habang pinagmamasdan si Jack. Nakakakiliti talaga sa buto niya ang stupefied expression niya nang hinalikan siya. Hindi niya akalain na ang number 1 Supreme Warrior ng Daxia, at ang nag-iisang Supreme Warrior nito, ay magiging sobrang gulo sa mga ganitong sitwasyon. Hey! Anong affair? Magkaibigan lang tayo. Wala lang. Huwag kang maglalabas ng kalokohan pagbalik mo. Biglang nakaramdam ng awkward at kaba si Jack nang marinig iyon. Wala lang. Sa tingin mo ba ay basta na lang hahalikan ng isang babae ang ibang lalaki? Siya ang unang anak ng pamilya Lancaster at hindi pa nai-inlove. Hinalikan ka talaga ng kagandahang iyon. Sa tingin mo, kaibigan lang, ang tingin niya sa iyo. Hindi napigilan ni Lana ang pagsapak kay Jack nang makita ang ekspresyon nito. Sa totoo lang, siya mismo ay nagulat sa sandaling ito, at hinangaan niya ang babae para sa kanyang lakas ng loob. Anyway, huwag mong ipaalam sa asawa ko ang tungkol dito. Baka hindi niya ako maintindihan. Wala talaga akong nangyayari kay Miss Lancaster. Paalala ni Jack sa kanila. Don't worry, Master. All this time nasa tabi mo kami. Hindi kami magpapatoto kahit na malaman ni Selena. Tsaka, ang paghalik ng babae ay nangangahulugan lang nakaakit-akit ka, Master. At hindi ikaw ang forward type, no? Ngumisi din si Ethan. Ngunit sigurado ako na magkakaroon ka ng isa pang asawa kung mas masigla ka ng kaunti, guro. Pinanlakihan siya ng mata ni Lana. Hindi naman siya two-timing na lalaki. Matagal na sana siyang kasama ni Miss Tanya at Miss Sharon kung mas mahal niya ang mga babae. Pagkasabi niya nun ay pinag-aralan niya ang mukha ni Jackie. May bakas pa ng lipstick sa mukha mo, Master, sabi niya.
Hindi ito halata, ngunit maaari mong sabihin na naruroon kung titingnan mong mabuti. Kabanata 1143. Napabuntong hininga si Jack nang marinig niya ito. Saan? Nagpapanik na sabi niya. Tulungan mo akong panasan ito ng mabilis. Hindi napigilan ni Lana ang mapangiti sa kanyang naguguluhang kilos. Kumuha siya ng kapirasong wet tissue. Huwag kang mag-alala, sabi niya. May wet tissue ako dito. Pupunasan kita. Habang nagsasalita ay dinaikit niya ang wet tissue sa mukha ni Jack at maingat na pinunasan ang mantsa ng kolorete. Sobrang close ng dalawa. Mabilis na tumibok ang puso ni Lana ng ilang pulgada na lang ang layo niya sa gwapong profile ni Jack. Maya-maya pa ay napaatras siya, bahagyang namula ang pisngi. Lahat tapos na. Salamat. Tumanggo si Jack. Panahon na. Tere na. Dapat tayong bumalik. Naging maayos ang lahat at nakuha na natin ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan natin. Makakahanap na tayo ng angkop na panlunas para sa aking ama ngayon. Sige, tere na. Itinapon nila na ang wet tissue sa isang trash can malapit. Mabilis na sumakay ang tatlo at umalis. Sa sandaling iyon, sa ari-arian ng pamilyang puti, malungkot ang ekspresyon ni Lily. Tinawagan niya si Nadine at Yolanda. Anong nangyayari? Ilang araw na ang nakalipas. Hindi mo pa rin mahanap si Jack. Saang branch family siya nagpunta? Mag-isip kayong dalawa ng paraan para patayin siya, intindihin mo. At hindi mo hahayaang masaksihan ito ng mga miyembro ng pamilya ng branch. Sa kabilang side ng telepono, sumilay si Dean ng mapait na ngiti. Unang ginang, mahigit 100 pamilya ng branch ang binisita namin nitong mga nakaraang araw, at hindi dapat naging problema ang paghabol kay Jack sa bilis namin. Pero hindi namin alam kung bakit sinasabi ng mga branch family na hindi na dumating si Jack. Kahit isa, hindi naman. Dapat ay bumisita na si Jack at ang kanyang mga kaibigan sa kahit kalahati ng mga pamilya ng sangay sa ngayon. No way na lahat ng binisita mo ay nagkataon na hindi pa niya napupuntahan. Biglang nagdilim ang itsura ni Lily matapos niyang marinig iyon. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Hindi. Naloko tayo. Naloko tayo. Paano? Natarante si Dean. Naloko kami ni Jack. Walang intensyon ng brat na iyon na bisitahin ang mga branch family. Tiyak na pumunta siya sa ibang lugar. Siguradong sinadya niyang isiniwalat ang impormasyong iyon sa amin. Habang iniisip ito ni Lily, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Malaki ang posibilidad na iyon ang nangyari. Kung tutusin, si Dean at Yolanda ay dapat na naabutan si Jack ng mahabang panahon sa kanilang lakas. Kahit na hindi sila makahabol, dapat ay nahanap na nila siya sa mga pamilya ng sangay. Ngunit hindi pa nila nakita ang balat o buhok ni Jack at ng kanyang mga kaibigan kahit na bumisita sa napakaraming pamilya ng branch. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nahulog sa isang bitag. She asterisk T. So sinasabi mo na pinaglalaroan niya lang tayo. Sa sobrang galit ni Dean ay gusto na niyang magsuka ng dugo. Siya ay isang manlalaban sa panimulang yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, at pinamunuan siya ng mga bilog sa pamamagitan ng ilong. Tama, ang brat na iyon ay hindi pumunta sa mga pamilya ng sangay. Sinayang mo ang iyong oras at lakas. Si Lily ay walang imak sa loob. Naawa siya kay Dean at Yolanda dahil siya ang nag-utos sa kanila sa wild goose chase na ito. Gayunpaman, wala siyang paraan sa paligid nito. Paano niya nalaman na napakatuso ni Jack na magpapakalat ng maling chismis para lang dayin sila? Sa pangkalahatan, ang batang ito ay nag-iingat laban sa iyo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dean. Jack ay hindi mukhang masyadong matured, gayunpaman credit ay dapat na ibinigay para sa kanyang wits. Kabanata 1144. Dahan-dahang tumango si Lily. Ito ang pagkakamali ko. Malaki ang laban ko sa kanya simula nang dumating siya sa pamilyang puti. Sigurado siyang naghihinala na ako ang nag-utos sa mga miyembro ng pamilyang puti na patayin siya. Kaya naman siya ay nagbabantay. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya ngayon. Tama, hindi niya akalain na sa simula pa lang ay ikaw ang nagpadala sa kanya ng mga tao. Pero kapag dumating siya dito, ikaw ang pinakaayaw sa presensya niya, kaya syempre, maghahinala siya sa iyo. Una madam, kung ipinakita mo lang na kaya mo siyang tanggapin sa simula pa lang, at kung naging mas mabait ka sa kanya, hindi kanya kailanman pinagdudahan. Dito, huminto sandali si Dean bago nagpatuloy, sa ganitong paraan, mas madaling kumilos laban sa kanya dahil wala siyang pader sa paligid mo. Ang realisasyon ay yumanig sa kaibuturan ni Lily, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Wala na akong magagawa ngayon. Alam mo na ang ugali ko. Hindi ko alam kung patay na ba o buhay si Lance, at bigla na lang inagaw ni Jack ang posisyon ng ulo ng bahay. Paano ko nagawang hawakan ito? Huminto muna siya bago nagpatuloy, kaaway ko ang brat na iyon. Paano ako maglalagay ng nakangiting maskara bago ang aking kaaway?
Dahil hands-free mode ang tawag, malinaw na narinig ni Yolanda ang lahat. Sa kanya lang nalaman na si Lily pala ang nagpadala ng mga assassin para tapusin si Jack. Napakabisyo niyang babae. Samantala, nakabalik si Jack sa pamilyang puti at naging tagapagmana ng bahay. Ngayon, niloko na niya silang lahat. Malinaw na matalino siya. Gusto niyang sabihin kay Lily na pakawalan ang kanyang sama ng loob, ngunit alam niyang imposibleng gawain iyon. Anong gagawin natin ngayon, First Madam? Dahil naloko tayo, makakabalik lang tayo. Kinausap ni Dean si Lily pagkatapos mag-isip. May idea ako. Biglang may naisip si Lily. Hindi pa bumabalik si Jack pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit kailangan niyang bumalik sa kalaunan, saan man siya pumunta, sabi niya. Hintayin mo siya sa mga kalsadang dapat niyang daanan para marating ang estate ng pamilyang White, sa mga taluktok ng mga bundok ilang kilometro ang layo. Siguradong makikita mo silang bumabalik. Habulin mo sila at patayin sila sa paningin. No way. How would we know kung kailan sila babalik, First Madam? What if he never return? Then we're waiting in vain. Gulat na gulat si Dean. Dapat may takdang oras dito, First Madam, nag-aatubili niyang sabi. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Naisip ni Lily na may katuturan din ang kanyang mga sinabi. Nagsalita siya pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa tingin ko ay may 2 buwan pang mabubuhay si Nash, sabi niya. Kahit saan man magpunta si Jack, hindi niya pababayaan ang kanyang ama kapag nasa deathbed na siya. Posibleng babalik siya sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan mong magbantay ng higit sa 2 buwan. Maaari kang bumalik kung hindi siya nagpakita pagkatapos ng 2 buwan. Pinag-isipan ito ni Dean, pagkatapos ay nagsalita, na nakangiti, unang Madam, hindi ito magiging problema, ngunit pagod na kami pagkatapos ng ilang araw na pagtakbo sa walang kabuluhan. Kailangan naming makakuha ng karagdagang kabayaran kung hinihiling mo sa amin na magbantay sa loob ng 2 buwan. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa mga bayarin. Sandaling hindi nakaimik si Lily. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 2 tangkay ng first grade premium spirited grass. Gagana yan, di ba? Ang 2 tangkay ng first grade premium spirited grass ay isang napakapang-akit na alok. Ngunit hindi inakala ni Lily na sasabihin ni Dean ang mga salitang ito, 2 tangkay. Una Madam, bigyan mo man lang kami ng 3 tangkay para dito, hindi ba? 3. Kung bibigyan kita ng tig-3, bibigyan kita ng 6 sa kabuuan. Dapat ninakawan mo lang ako. Kabanata 11:45. Nag-aalab sa galit si Lily. Ano ang mangyayari kung nabigo ka? Paano kung makatakas si Jack? Sabi niya sa nag-aalalang tono sa kabilang telepono. Agad na tiniyak ni Dean kay Lily, huwag kang mag-alala. Kung nabigo tayo sa gawain at hayaang makaalis ang batang iyon, hindi tayo kukuha ng kahit isang masiglang damo. Ngunit kung magtagumpay tayo, dapat bigyan mo ang bawat isa sa amin ng 3 masiglang damo, paano iyon? Hindi naman sobra. Ang pinakamagandang mayaalok ko ay 2 masiglang damo bawat tao. Matapos pag-isipan ni Lily ang bagay, naramdaman pa rin niya na ang 3 masiglang damo bawat tao ay medyo sobra. Tsaka siya ang First Madam, dapat respetuhin siya. Masyadong walang kasiyahan si Dean ngayon. Binigyan siya ni Lily ng masiglang damo noon, at hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay humiling si Dean ng 3 first grade premium spirited na damo sa halip. Ay, ganun po ba? Kung ganoon, First Madam, pasensya na po at hindi ako nakapaglingkod sa inyo sa pagkakataong ito. Malamig na tumikim si Dean at nagpatuloy, bumalik kami ni Yolanda sa isang kritikal na panahon, kapag nagsimula ng lumamig ang panahon. At saka, makukulong kami sa parang multo na tuktok ng bundok sa loob ng 2 buwan at ang lahat ng pagdurusa na ito ay hindi katumbas ng 3 masiglang damo. Kaya, natatakot ako na mabubunot tayo sa planong ito. Naunawaan ng husto ni Dean ang sitwasyon. Ang kasalukuyang Lily ay napuno ng puot at galit na hindi na niya hinintay na wakasan ang buhay ni Jack sa susunod na segundo. Kaya naman, alam niyang hindi gugustuhin ni Lily na palampasin ang ganoong pagkakataon, umalis si Jack sa pangunahing tirahan ng White. Kapag napalampas niya ito, wala nang pagkakataong kasing ganda nito sa hinaharap. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat si Lily nang gustong umalis ni Dean sa plano. Huwag, huwag. Lahat ay mapag-uusapan. 3 espiritong damo, maaari kong ibigay sa iyo, ngunit kailangan mong aipanga ko sa akin na ilihim ito, okay? Huwag mag-alala, ligtas ito sa amin. Ngumiti si Dean sa pangalawang pagsang-ayon ni Lily sa kanilang kahilingan. Sige, iyan ang deal. Una Madam, siguraduhing maghintay sa mabuting balita. Sige, hindi ako masyadong nag-aalala sa inyong dalawa, kayong dalawa ay makapangyarihang mga mandirigman na nakarating na sa maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos.
Hindi dapat napakahirap na patayin ang brat na iyon at ang kanyang maliliit na kaibigan. Ngunit mangyaring bantayang mabuti habang naghihintay kayo sa bundok. Huwag silang palampasin. Tumanggaw si Lily at saka lang niya ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Lily na mapatawa, din Lagorio, ang sakam na Zorro. Hindi man lang naisip ni Yolanda na makakuha ng pabuya, ngunit tuso siya at alam kung ano ang itatanong. 3 first grade premium spirited grass. Si Dean, sa kabilang linya, ay tumingin kay Yolanda sa gilid at tumawa. Yolanda, sa tingin mo ba ay matalino at magaling ang kapatid mo? I'm able to get a better deal with just one phone call. Kung hahayaan natin ang matandang hag na si Lily na mag-alok sa atin, hindi siya mag-aalok ng ganoon at 2 spirited grass ang magiging limitasyon niya. Nag-aatubiling ngumiti si Yolanda at sinabing, talagang matalino ka at mahusay. Talagang nakakatokso ang alok. Hehe, ibili mo nga ako ng inumin para magpasalamat. Ito ang ipinaglaban ko para sayo. Tumabi ka lang at hindi umimik. Tumigil si Dean ng ilang segundo at nagpatuloy. Nasabi mo na ang gusto kong sabihin. Ano pa ang dapat kong sabihin? Iginala ni Yolanda ang kanyang mga mata kay Dean bago lumipad sa langit at sinabing, Terena, kailangan na nating bilasan, baka makaligtaan natin ang kabilang partido kapag nakauwi siya ngayon. Kabanata 1146. Hahaha, tama ka Yolanda. Terena, si Dean ay lumipad sa langit kasama si Yolanda. Sa pagtingin sa maselang figure ni Yolanda mula sa likuran, hindi napigilan ni Dean na malunok ng husto ang kanyang laway. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng kaakit-akit na figure ng katawan, malulusog na dibdib, malingkinitang baywang, at buong matambok na puwitan. Nang siya ay lumipad sa himpapawid, ang itim na buhok ay lumipad ayon sa hangin, kung gaano kaakit-akit. Bagamat hindi siya kaakit-akit gaya ng asawa ni Jack at ng kaibigan nito, sa mga taong kilala niya, ang katawan at katangian nito ang isa sa iilan. Mahal kong Yolanda, aariin kita balang araw. Pagkatapos ay matutulog ako sa iyo at susundin mo ako. Ikaw ang magiging masunurin kong munting babae sa tabi ko. Nakatingin sa likuran ni Yolanda, naisip ni Dean habang nakangiti sa sarili. Dahil pareho silang hindi huminto para sa isang pahinga, dumating sila sa tuktok ng mataas na burol ng bundok ilang milya lamang ang layo mula sa pangunahing tirahan ng pamilya White sa hapon. Yolanda, nalaman kong hindi ka pala madaldal, di ba? Hindi ka naman nagsasalita dito. Masyado kang tahimik at walang pakialam, no? Tanong ni Dean habang nakaupo sa isang malaking bato na may berdeng bristlegrass sa pagitan ng kanyang mga labi. Ganun ba? Sa katunayan, mas gusto ko ang tahimik at katahimikan. Ngunit ang kawalang interes ay hindi ang salita. Napangiti ng mapait si Yolanda, saka muling tumahimik ang espasyo. May iniisip si Yolanda at bigla siyang bumaling kay Dean. Dean, I really think that Jack is incomparably smart and talented. For example, like this time, although he has strict ass, I have admit that if such person could be the White family, he would definitely able to develop and make the White family more stronger and better, don't you think so? Tumanggaw si Dean bilang ganti upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng talento at katalinuhan, kahit na sa lahat ng aspeto, si Jack ay isang hakbang kaysa kay Lance, walang duda tungkol dito. Masaya si Yolanda at agad na nagningning ang mga mata sa narinig na sinabi ni Dean. Talaga? Ganon din ang iniisip mo. Siyempre, hindi ako tanga, natural, nakikita ko. Casual na tugon ni Dean kahit medyo naguguluhan siya kung bakit gayon ang sanabi ni Yolanda. Paano ito? Huwag nating patayin si Jack at kalimutan ang tungkol sa deal. Tumingin si Yolanda kay Dean at nagtanong sa tentative tone. Isipin mo, si Master White ay naghihingalo, at kung si Young Master Jack ay namatay din, kung gayon sino ang magiging pinuno ng White family sa hinaharap? Bagamat si First Madam ay may paniniwala na si Young Master Lance ay buhay pa, alam nating lahat na siya ay patay na. Kung tungkol kay Young Master Hudson, siya ay 10 beses na mas masahol kaysa kay Jack. Dagdag ni Yolanda. Lumamlam ang ekspresyon ni Dean sa sumunod na segundo nang marinig ang sinabi ni Yolanda. Yolanda, paano ka makakapag-isip ng ganyan? Pag-isipan mong mabuti, nangako na tayo sa unang ginang na papatayin si Jack, kung hindi natin ginawa, na-offend natin ang unang ginang. Pangalawa, kahit hindi natin patayin si Jack at palayain, may hahabulin pa rin ang unang ginang sa kanya. Saglit na huminto si Dean at nagpatuloy, at saka, ikaw at ako ay parehong Lagorios, bahagi tayo ng pamilya Lagorio. Salamat sa unang ginang, nakuha natin kung ano ang mayroon tayo ngayon, ang maging ang mga patronym ng isang mahusay na pamilya ng Anino. Dapat din nating suklian ang kanyang kabutihan sa atin. At saka, si Jack ay isang tagalabas lamang na nagmula sa isang sekular na mundo.
Isa siyang illegitimate na anak ni Nash White, kaya sa tingin ko mas mabuting patayin siya. Natigilan si Yolanda. Nais niyang kumbansihin si Dean na sumuko. Ngunit sa kanyang pagtataka, walang ganoong intensyon si Dean. Gayunpaman, may pag-asa pa rin siya at sinabi kay Dean na may determinadong boses. Sa katunayan, maaari tayong magpanggap na nalampasan natin si Jack at ang iba pa, hindi natin sila nahanap. Sa ganoong paraan, hindi natin masasaktan ang unang ginang, sa parehong oras, si Jack at ang iba ay maaaring mabuhay, di ba? Makakaisip lang tayo ng isang makatwirang palusot at makatuwirang dahilan tulad ni Jack at ng kanyang mga kaibigan. Hindi, Yolanda, hindi ka maaaring mag-isip ng ganyan. Okay, kahit na hindi tayo lagorios, si Jack ay nagkakahalaga ng pagpatay para sa kapakanan ng 3 first-grade premium spirited grass. Dapat natin silang patayin. Kabanata 1147. Nakangiting sabi ni Dean sa malamig na tono, ayaw mo bang mas maaga tayong makalusot sa Real God Realm? Kami ay mga Panginoon na itinuturing na medyo bata. Kung makakalusot kami, maa-promote kami sa lalong madaling panahon bilang matatanda. At saka, si Jack ay nakatakdang mamatay, mapapatay man ito sa amin o sa iba pa. Well, naramdaman ko lang na nakakalungkot na mamatay ang isang matalino at talentadong tao. Kung tutusin, si Nash White ay isang mahusay na pinuno, at palagi siyang mabuti at mabait sa amin. Hindi niya kami tinuring na mga tagalabas. Sumilip si Yolanda kay Dean habang sinasabi, lumalaban pa rin siya sa abot ng kanyang makakaya. Si Yolanda ay nagkakaroon ng kaguluhan sa loob nitong mga nakaraang araw dahil talagang ayaw niyang makakita ng isang multa at potensyal na tagapagmana ng pamilyang puti na papatayin nila. Lalo siyang naawa sa ama ni Jack. Bukod pa riyan, nasaksihan din niya ang kadakilaan at kahusayan ni Jack sa mga araw na ito, kaya naman talagang hinangaan at iginagalang niya si Jack mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Lance ay wala kahit saan sa ngayon, at walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Kung namatay din si Jack, wala nang magiging ulo ng pamilya, hindi na maiiwasan ang panloob na digmaan at away sa posisyon ng ulo ng pamilya. Malaki ang kinuha ng pamilyang puti para maging isa sa 8 shadow families, sayang naman na makita itong masira dahil dito. Sa oras na ito, 3 silhouette ang lumitaw sa kanilang paningin. May 3 tao doon. Tingnan mo, 2 lalaki at 1 babae. Hey! Siguradong si Jack at ang mga kaibigan niya. Sa isang makipot at bako-bakong kalsada, dumating ang isang grupo ng 3, dahan-daang humahakbang patungo sa direksyon ni Nadine at Yolanda. Bumangon si Dean mula sa malaking bato na may masayang tingin nang makita ang pagdating ni Jack at ng iba pa. Ito, parang sila na talaga. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Yolanda, nag-aalala siya para kay Jack at sa kaibigan nito. Nagdasal siya na sana ay hindi niya masumpungan si Jack at ang kanyang mga kaibigan para mabuhay sila, ngunit taliwas sa kanyang kalooban, lumitaw si Jack at ang iba pa pagkarating nila ni Dean sa lugar. Yolanda, ito ang kalooban ng Diyos. Haha! Dumating kami at naghintay ng wala pang kalahating oras, at lumitaw sila. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ito ang kalooban ng Diyos. Hahaha, hindi natin maitatanggi ang kalooban ng Diyos, di ba? Wala sa atin ang sisihin sa pagkakataong ito. Tumawa ng malakas si Dean. Para silang 3 walking spirited grass. Let's go? Yolanda. Tinapakan ni Dean ang kanyang mga paa at diretsyong lumipad sa direksyon ng paanan ng bundok nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Buntong hininga. Si Yolanda naman ay napabuntong hininga ng pagkatalo, at saka siya sumunod ng malapit sa likod ni Dean. Nang makadaan na sila ni Jack sa isang gubat, nakita nila si Dean at Yolanda na nakatayo sa harapan nila, naghihintay sa kanila. Kayo ay mula sa pamilyang White, tama ba? Napatingin si Jack sa kabilang party at agad na huminto. Oh wow! Hindi ko inaasahan na may naghihintay sa atin dito. Si Dean, gayunpaman, ay ikinulong ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nanunuyan ng may malamig na ngiti, "Young Master Jack, masyado kang mapagmatsyag, hindi ba? Sa panahon lang ng kompetisyon sa pamilyang puti marahil ay nakita mo kaming dalawa sa karamihan. Hindi ko inaasahan na makikilala mo kami bilang mga miyembro ng pamilyang puti." Tumigil sandali si Dean bago nagpatuloy with a confident tone, "Sa totoo lang, galing kami sa White family, pero ang apelyido namin ay Lagorio, ngayon alam mo na kung ano ang gawa, di ba? Hinihintay ka namin dito at dapat alam mo kung bakit kami nandito." Chapter 1148. Hey! Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat kayong dalawa pa rin ang patronem ng White family, di ba? Ngumiti si Jack na parang walang pakialam. 2 tagapag-alaga ng pamilyang puti ang pumunta dito para sa akin, tiyak na hindi ka pumunta rito para kamustahin ako. Kaya, malamang na narito ka para patayin ako, di ba?
Walang pakialam na tinitigan silang dalawa ni Jack. Matalino. Napakatalino mo, no? Alam mo kung bakit tayo pumunta dito. Malamig na ngumuso si Dean, lagorios kami, wala kaming choice. Ipinakilala kami ni First Madam sa White Family at para magtrabaho kami bilang patronum. Kailangan naming suklian ang kabutihan ng First Madam sa amin, bukod pa, kaakit-akit ang mga benepisyong ibinibigay niya sa amin sa pagpatay sa iyo. Kahit papaano, dapat namin kayong patayin. Hahaha, tsaka hindi naman kayo okay sa akin, wala rin kayong magandang relasyon sa akin diba? Tumanggaw si Jack at tinapos ang pangungusap ni Dean. Pero, mabuti talagang sabihin nyo sa akin na nasa likod ko ang target ni First Madam. Hindi ka ba natatakot na hindi mo ako mapatay, at ako'y makatakas? Patuloy ni Jack, no. Kahit hindi namin sabihin, malalaman mo kung sino ang nasa likod nito. Tsaka pareho kaming malalakas na manlalaban na may totoong Diyos. Madali lang kaming patayin kayong tatlo. Isa pa, hindi mo man lang makontrol ang chi at gamitin ito sa pag-atake, at ang bilis mong lumipad ay siguradong hindi kasing bilis ng sa amin, paano sa amin. Kumpiyansa na nagsalita si Dean na may tonong hindi nababagabag. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang pinong espada sa kanyang kamay. Kiddo, I admire your bravery and intelligence. Niloko mo kami at ginawa mong merry-go-round, naglalakbay mula sa isang branch papunta sa isa pang branch na walang ginagawa. Pero, hindi mo akalain na nalaman namin ang dirty trick mo ng ganito kaga at naghihintay ka dito sa pagbabalik mo, di ba? Hehe, ipapadala kita ngayon sa underworld gamit ang sarili kong mga kamay. Nang matapos ang huling syllabus ng salita ni Dean, mahigpit niyang hinawakan ang espada at inalog-alog ang kanyang braso, mga agos ng chi na inoculate sa pinong espada na nasa kamay niya. Gayunpaman, hindi alam ng lahat sa eksena, isang palad na may nakakatakot na puwersa ang sumabog sa likod ni Dean. Ito ay mula sa Yolanda. Isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Dean at kalaunan ay bumagsak siya sa lupa, na nagtapon ng panibagong subo ng dugo sa lupa. Ang pagsabog na ito ay lubhang nasugatan si Dean. Halos lahat ng lakas niya ay ginamit niya pagkatapos ay halos hindi niya igulong ang sarili at humarap paitaas. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Yolanda, Yolanda, bakit mo ginawa iyon? How dare you strike at me? Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni na Jack, Lana, at Ethan. Nanlaki ang kanilang mga mata at puno ng pagtataka. Dean, pasensya na. Si Master White ay isang mabuting pinuno at palagi niya kaming tinatrato ng mabuti. Tsaka, ayokong makakita ng mahuhusay na lalaki na mahuhulog dito. Kung siya ay mamatay, ang pamilyang puti ay masisira sa madaling panahon. Inilabas ni Yolanda ang kanyang pinong matalas na espada at dahan-dahang humakbang patungo kay Dean. Ang kanyang mga mata ay walang guileless ngunit matindi. Naniniwala ako sa husay sa pamumuno niyang Master Jack at sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalakas at lalakas pa ang pamilyang puti. Hindi ko kayang panoorin ang tanging pag-asa ng pamilyang puti na magwawakas sa ating mga kamay. Nang matapos ni Yolanda ang kanyang pangungusap, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang braso sa direksyon ni Dean na nakahandusay sa lupa. Isang espadang aura ang lumabas at ang buhay ni Dean ay natapos. Yolanda Lagorio. Kabanata 1149. Bumulusok ang mga sulok ng bibig ni Jack pataas. Hindi ko nakita ang pagdating nito. Hindi ko inaasahan na ang protonum na ito ay papanig sa atin sa pagkakataong ito. Ginawa niya ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ng pamilyang White. Itinabi ni Yolanda ang espada sa kanyang kamay pagkatapos ay yumuko siya kay Jack. Matagal akong nasa malaking dilema, ngunit sa huli, hindi ko kayang patayin ka. Kaya, sana siyang Master Jack, mas magsanay ka at lumaki ng mas mabilis, at hindi ako magsisisi sa desisyon ko ngayon. Tumanggaw si Jack at pinag-aralan ang babaeng nasa harapan niya. Masasabi niya ang tama sa mali at pumili ng tamang panig. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang mga taksil na plano. Tumigil sandali si Jack saka nagpatuloy, pero sa ngayon, nabigo ka sa gawaing ibinigay ni Lily. Naisip na ito ni Yolanda noon pa man. Wala akong ibang pagpipilian kundi gawin ito. Pagkatapos kong bumalik sa kanya, iuulat ko na narating mo na ang maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos at mas malakas ka kaysa sa ating dalawa na pinagsama-sama. Masyadong pabaya at gullible si Dean na pinatay mo siya. At halos hindi ko nagawang makalayo sa inyong tatlo. Sounds good. Iminungkahi niya. Bago makialam si Jack, muling nagsalita si Yolanda sa nagmamadaling tono, pero kung magsusumbong ako sa kanya ng ganito, young Master Jack, pagkatapos ng iyong pagbabalik sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaalis sa pangunahing tirahan ni White anumang oras ayon sa gusto mo.
Kung hindi, ang unang ginang ay tiyak na makakahanap ng iba pang lalagutin ang iyong lalamunan, kung gayon ang iyong tunay na lakas sa pakikipaglaban ay malalantad. Bukod dito, talagang umaasa ako na makakalusot ka sa totoong Diyos sa lalong madaling panahon upang hindi maghinala ang unang ginang sa aking kwento. Dagdag ni Yolanda. Matapos marinig ang mga salita ni Yolanda, sinubukan ni Jack ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang pagtawa ngunit nabigo siya. Ikinumpas niya ang kanyang palad at biglang isang nakakatakot na alon ng chi ang bumaril mula sa kanyang palad at hinaipan ang isang malaking puno hindi kalayuan sa grupo. Ano ang? Nanlaki ang mga mata ni Yolanda na kasing laki ng mga platito at halos dumampi ang panga niya sa lupa. Ikaw, nasa totoong Diyos na kaharian ka na? Tanong niya sa gulat na tono. Haha, hindi ko pa sinabi na nasa rurok ako ng demigod realm. Iyon lang ang iniisip ninyong lahat. Actually nasa early stage na ako ng True God realm. Pero, kung sakali, this time na babalik sa pangunahing tirahan ng White, dapat kong subukang maabot ang gitnang stage ng True God realm. Para kung may mangyari man sa White family, may kakayahan ako. Napabuntong hininga si Jack, dahil hindi naisip ni Yolanda na ipagkanulo ang pamilyang puti, at lumabas pa siya para saktan si Lily para tulungan siya, hindi niya intensyon na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang tunay na lakas mula sa patronym na ito. Dapat niyang hayaan ang kabilang partido na magtiwala sa kanya at magkaroon ng pag-asa sa kanya upang ang kabilang partido ay makaramdam na karapat-dapat sa kanyang ginawa. Hay nako, hindi ko akalain na nasa early stage ka na pala ng True God level. Kung susuriin mo ang yaman at kapal ng chi mo ngayon lang, sa tingin ko kahit na talagang pinaglaban ka namin ni Dean, hindi mo naman kami kalaban diba? Matapos ang pag-iisip ni Yolanda, natatawa na lang siya sa kanyang sarili ng mapait sa kanyang puso. Gayunpaman, medyo natuwa siya sa kanyang desisyon ngayon, kung talagang nag-away sila, malaki ang posibilidad na mapatay sila ni Jack, not to mention ang paglaslas sa lalamunan ni Jack at pagkumpleto ng kanilang gawain. Gulat at pagtataka ang namagitan sa kanyang kaloob-looban. Iyon ang tamang desisyon na ginawa niya ngayon. Sa isang talentadong tao tulad ni Jack, kaya niyang patayin si Lance, iba pang mga masters, at mga mandirigma ng iba pang 7 pamilya ng anino. Sige, Miss Lagorio, mauna ka na, mamaya na tayo. Tumango si Jackie at nagsalita. Sige, ikukwento ko yan sa First Madam. Young Master Jack, pakitandaan ang kwento para magkaayos tayo. Nilinggan ni Yolanda si Jack at pinaalala. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad at sumabog sa sarili niyang dibdib. Sa murang ungol, tumalsik siya ng isang subo ng dugo at namutla ang mukha. Pagkatapos nito, tumapak siya at dumiretso sa direksyon ng pangunahing tirahan ng pamilyang White. Mukhang hindi lahat ng Lagorios ay masama. Medyo marami ang Lagorios na loyal sa White family. May emosyong sambit ni Jack, inayos ang tingin sa likod ni Yolanda sa ere. Kabanata 1150. Isang mainit na hapon noon, handa nang magpahinga si Lily. Biglang pumasok si Yolanda sa kanyang silid sa bilis ng kidlat. Yolanda, bakit ka nandito? Di ba kanina pa kita tinawagan at hiniling na maghintay sa bundok para tambangan si Jack at ang iba pa? Anong problema? Don't tell me na hindi ka kontento sa 3 first grade premium spirited grass. Nang makita ni Lily na ang nanghihimasok ay si Yolanda, tumahol siya sa hindi magandang tono. Gayunpaman, sa pagtatapos niya ng kanyang mga salita, napansin niyang hindi maganda ang mukha ni Yolanda. Anong problema? Nasugatan ka ba? Malakas na nabahala si Lily. Napabuntong hininga si Yolanda na para bang naputol ang baga. Sa wakas ay kinalma niya ang sarili, umupo, at sinabi, halos hindi ako nakabalik ng buhay. Hinihintay namin si Jack at hindi nagtagal dumating sila. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Lily sa balita. Paano si Jack? Patay na ba siya ngayon? At nasugatan ka sa labanan dahil medyo malakas si Jack. Nasaan si Dean? Bakit hindi siya sumama sayo? Naalimpungatan si Lily sa masayang kalooban. Inangat ni Yolanda ang kanyang ulo at hinarap si Lily, saka lang siya naglabas ng mga salita na may malungkot na mukha. First Madam, Dean. Hindi na babalik dito si Dean. Yung brat na yon, Jack, nakarating na talaga sa early stage of the True God realm. Hindi namin inaasahan yon. Namatay si Dean dahil minamaliit niya ang kapangyarihan ni Jack at walang iniisip na sinugod si Jack. Pinatay siya ni Jack. Ako naman, pagkatapos mamatay si Dean, nasa ilalim ako ng pagkubkob ng 3 at tuluyan na akong umalis. Nabalot ng takot at takot si Lily kaya napaatras siya ng ilang hakbang nang marinig ang ulat ni Yolanda. Imposible, how is it possible? Hindi naman kayong dalawa ang kalaban nila. Ang mas malala pa, napatay si Dean. That brat has fighting powers of a true god level.
Umiling si Lily na puno ng hindi paniniwala ang mukha, sinubukan niyang tanggihan ang katotohanan. First Madam, actually, kung hindi minamaliit ni Dean ang kalaban, siguradong hindi siya namatay, at kasama niya akong lumaban, may pag-asa tayong manalo. May mapait na ngiti sa mukha ni Yolanda. Paano natin naisip na narating na ni Jack ang maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos? Matapos mamatay si Dean mula sa kanyang kawalang ingat, kinailangan kong harapin ang tatlo ng mag-isa, na mas mahirap para sa akin. Kaya wala akong pagpipilian kundi tumakas. I didn't expect that at all. Jack is hiding so deep that none of us knew he was already at the early stage of the true God realm. Mariin na damilat si Lily at pagkatapos ay nagsabi, malinaw na hindi ginamit ng brat na iyon ang kanyang buong lakas sa kompetisyon noong nakaraang panahon. Hindi niya ipinahayag ang kanyang martial status na true God level. Kung gumamit siya ng chi attack noong competition, naniniwala akong lahat sa atin ay malalaman na nasa totoong Diyos na siya. Sayang, sa hitsura, ang brat na iyon ay naging maingat sa paligid natin. Sa gilid, mapait na ngumiti si Yolanda, una madam, simula pa lang ay tinutumbok mo na siya, at alam na niya ang motibo mo, kaya mas madali siyang magbantay sa iyo. Not to mention, nagpadala ka pa ng taong pumatay sa kanya. Napatigil si Yolanda habang nagsasalita. Biglang napuno ng pangamba at takot ang mga mata niya. First madam, anong gagawin natin ngayon? Baka nakabalik na ang brat na yon. Sasabihin ba niya kay Nash White ang tungkol sa atin? Sasabihin ba niya sa First Elder? Papatayin ba nila ako? First Madam, kung gusto akong patayin ni Master White at ng iba pa, dapat mo akong protektahan. Umiyak si Yolanda sa nanginginig na boses. Huwag kang mag-alala, hindi tanga si Jack. Hindi niya pipiliing sumalungat sa atin ngayon. Sigurado akong hahayaan niya itong mag-slide na. Nagpapanggap na walang alam. Si Lily naman ay malamig pero may kumpiyansa na ngumisi. Sa katunayan, alam ni Yolanda na tiyak na hahayaan ni Jack na mag-slide ang insidenteng ito, ngunit para makuha ang tiwala ni Lily, kinailangan niyang sabihin iyon ng kusa. Sinadya ni Yolanda ang isang maririnig na buntong hininga nang marinig ang pagtiyak ni Lily. Mabuti naman noon. I was really scared to death kanina lang. Kahit ngayon nararamdaman ko pa rin na ako na ang susunod na din kung hindi ako tumakas sa tamang panahon. At talagang natatakot ako na baka isumbong ni Jack kay Master Nash ang pangyayaring ito. Kung tutusin, ikaw lang at ang Third Elder ang takot ni Jack pero hindi sa akin. Petronam lang ako, para lang matigil ang pag-iisip ng pamilya ni Jack kung hindi ko kayang protektahan si White, ako. Hey! Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yun. Matalino si Jack, alam niyang kamag-anak kita, kaya siguradong magkukunwari siyang walang nangyari. Pero, kung matapang siyang manggulo, paprotektahan kita, wala kang dapat ipag-alala. Naikuyom ni Lily ang kanyang kamao habang binigay ang pangako ni Yolanda. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.